Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 16, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Maulan na panahon pa rin yung mararanasan dito sa buong bahagi ng Mindanao, maging sa Palawan at ilang bahagi pa ng Visayas, dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang easterlies naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kung saan magdadala pa rin ito ngayong araw ng mainit na panahon sa tanghali at may posibilidad pa rin ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga po nitong easterlies. And sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Ngunit dahil active nga po yung ITCZ dito sa bahagi ng Mindanao, ay hindi po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw ay meron pong mabuong sirkulasyon or low pressure area dito sa silangan ng Mindanao. Kaya continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dito sa buong bahagi ng Luzon, maliban na lang sa area ng Palawan, ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May kainitan pa rin po yung panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, ay meron tayong or makakaranas tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterlies. Ito pong mga pag-ulan nito ay posibleng tumagal mula 30 minutes hanggang sa 2 oras at kahit po hindi ganun katagal yung mga pag-ulan na maaari nating maranasan, ay posible pa rin itong maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na during severe thunderstorms. Kaya pag-iingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin na nakatira sa mga areas na prone sa mga flash floods at landslides. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 26. Samantala yung maximum temperature naman sa Lawag, Tuguegarao at Legazpi ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa Tagaytay naman ay hanggang 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi po ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa area ng Zamboanga Peninsula at Barm, maging dito din sa bahagi ng Palawan at Eastern Visayas, ay patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng ITCZ. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas ay meron din tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And as early as this morning po ay makakaranas na ng mga pag-ulan yung mga areas na ito. Kaya kapag tayo lalabas, wag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin, and also yung mga regional offices din po natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands ay 26 to 33. Samantala sa bahagi naman ng Iloilo, Cebu at Tacloban, yung maximum temperature ay maaari pong umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Zamboanga ay 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 32 at sa Davao naman agwat po ng temperatura ay from 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, dahil nga po mas napapadalas na yung mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, ay narito po yung ilan sa mga safety tips or paalala kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagkidlat at pagkulog sa ating lugar. Una na po dito ay pumasok tayo sa isang enclosed building. Huwag po tayo bastang sumilong lamang sa waiting shed, bagkus ay pumasok po tayo sa loob ng ating mga bahay or sa pinakamalapit na establishment or gusali. And maaari din naman po tayong pumasok sa loob ng ating mga sasakyan. Samantala, iwasan din po natin yung mga bagay na nagko-conduct ng electricity or yung mga bagay po na maaring daluyan ng kuryente. Iwasan po natin na sumilong sa mga matataas po na bagay gaya ng puno, and also iwasan din po natin yung anumang anyong tubig. Halimbawa po tayo ay nagsiswimming or lumalangoy at nagkaroon po ng mga pagkidlat at pagkulog, tayo po ay umahon agad at pumasok po tayo sa isang enclosed building or sa loob po ng ating mga bahay. And also iwasan din po natin yung poste ng kuryente. At kapag naman po tayo ay nasa loob ng ating mga bahay, iwasan po natin gumamit
paggamit ng mga electronic appliances na nakakabit po sa kable ng kuryente. Samantala kapag naman tayo ay nakaranas po ng mga pagkidlat at pagkulog habang nasa isang open field or open area, for example, tayo ay naglalakad sa kalsada or tayo ay nasa farm or sa sakahan, iwasan po natin yung pagtaas ng ating mga kamay, bagkus ay gayahin po natin yung ganitong posisyon gaya po ng nasa larawan kung saan tayo po ay naka-squat down at habang naka-squat down nakalagay po yung ating mga kamay or nakatakip yung ating mga kamay sa ating mga tenga, habang magkadikit po yung ating siko at tuhod, and habang naka-squat down po tayo ay nakatingkayad tayo ng magkadikit yung dalawang sakong natin, kung saan ito po ay para maibsan natin yung daloy ng kuryente sa ating katawan. At bagamat nga po nagiging madalas na yung mga thunderstorm sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, pagsapit naman po or sa bandang tanghali ay may kainitan pa rin yung panahon na ating mararanasan. At ngayong araw po dito sa Metro Manila, yung forecast heat index natin ay maaaring mag-range from 39 to 42 degrees Celsius, samantala 44 degrees Celsius naman yung highest forecast heat index natin sa ilang bahagi ng La Union, Cavite, Quezon at Occidental Mindoro. And may kita po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking areas pa rin po ng Luzon yung posible pong makaranas ng heat index na maaring umabot sa danger level. Partikular na po yan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, maging ilang bahagi din po ng Mimaropa at Bicol Region. So patuloy pa rin pong pag-alala sa ating mga kababayan kapag po tayo lalabas. Huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Kaya malaya mga kapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.